Ito ang sitio na Tampod, isang lugar sa bulubundukin ng San Fernando, Bukidnon. May mga katutubo na nakatira dito sa mga gilid ng kalsada. Ang kanilang lugar ay napakalamig. Subalit ang mga tahanan dito ay ganito ang inyong makikita. Tulad na lamang ng dalawang magkapatid na ito na aming napansin na nakasilip sa amin. Magmi-mission kami ngayong araw dito para mamigay ng mga package na ipinadala ng ating mga kababayan. Ang kanilang bahay ay sira-sira ang mga dingding at pinagtagpi lamang ng mga sako. Umuulan at malamig. Tumutulo at nababasa ang kanilang sahig, kaya't pinupunasan na lamang nila ito upang meron silang maupuan. Wala raw ang kanilang mga magulang at nasa sa bundok ito at ilang araw bago umuwi dahil doon na ito natutulog sa pagkuha ng mga abaka. Pumapasok daw silang magkapatid na walang kain sa umaga at uuwi rin ng tanghali na hindi pa sila kumakain. Pero kailangan daw nilang makapagtapos at magtiis para maging guro balang araw. Kaila ko kung wa dyan mi mama. Usay mi wa dyan mi pamaw. Mag-eskwela dyan mi kung wa dyan mi pamaw. Kung wa dyan mi panyod to mag-bike ra dyan mi mag-eskwela. Tungod sa dyan mi nga maestra ug maestro. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Magandang umaga mga kababayan, nandito kami ngayon sa sitio Natampod, San Fernando, Bukidnon. No, ito pong lugar na ito ay napakalamig kaya mapansin nyo sa paligid natin, fog. At ito, nakita namin itong mga bata na ito, nakadungaw sa kanilang bahay. Kasi po mayroon kami ditong mission na gagawin. Yung mga package na dala namin, ayan, 8 box yan, dito namin napiling mamigay at nakita po namin itong mga bata na ito. Halika. Hello. Kamusta kayo? Okay ra. Okay lang? Okay. Kayo ba ay magkapatid? Igsoon mo? Okay. Ako si Kuya Paul. Ha? Okay. Anong pangalan mo? Isena. Isina, ikaw? Melba. Melba? Sino matanda sa inyo? Kisetik maguwang ninyo. Siya, ikaw? Siya? Ako. Ikaw? Nag-aaral ba kayo? Nag-eskwela mo? Nag-eskwela. Anong grade ka na? Grade 3. Grade 3? Ikaw? Grade 4. Grade 4? Okay. Pwede tayo pasok sa bahay nyo? Pwede. Halika. Pasok tayo dito. Oh, naku po. Hala. Nagkuhan ang akong papa. Okay. Nasaan ang iyong papa? Nag-camping. Nag-camping? Ano Yes, yung sir. nag-camping? Dito sa Bato. Siguro ay nasa bundok? Oh. Ano ginagawa sa bundok? Camping sa Abaca. Naghakot ng abaka. Okay. Ito'y bahay nyo talaga ito? Balay ninyo ni? Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Oh, basaan na yung kanilang higaan. Tumulo. Damit mo ning. Asay mo lang sanina. Kana. Yan daw yung sanina. Dahil wala silang lagayan ng kanilang mga damit, kaya nakabitin o kaya naman nakasampay na lamang ang mga ito. Basta ang buhay nyo dito? Kumusta mo dire? Okay ra. Ilan kayo magkakapatid? Kailan mo kabok magsuon? Upat na. Upat. Sino pinaka-panganay? Kinsay pinakamagulangan? Dito ra nagkuha sa tubo. Tubo? Wala edad natin yung magulang. Murag 21. Wait yun. Ikaw, wala edad yung 11. si Mabel. 10. 10.
Okay. Anong pangarap niyo paglaki niyo? Sa inyo yung panghandoy, dako din mo gana gusto ba ka ng maestra? Maestra, ma'am. Maestra, ikaw? Maestra. Okay. Meron ba kayong mga damit na sinusuot sa araw-araw bukod sa suot nyo ngayon at saka nandito? Na may mga sanina? Ha? Saan nila? Murag daot na. Sira-sira na, daot na. Yung bahay po kasi nila dito. Dahil wala ang kanilang mga magulang at nasa sa bundok ang mga ito, sila lamang ang naiiwan dito. Kaya mahirap daw para sa kanila, lalo at kung wala silang pagkain. Kaya minsan, doon na lamang sila sa kanilang lola kumakain. Ang problema, katulad din nila, na mahirap ang mga ito. Okay. Kumain na ba kayo? Kaon. Nagkaon, wa pa. Anong pagkain nyo dito? Kamuti. Kamuti din. Okay. Anong baon sa school? Sa inyong baon sa eskwelahan. Sa baon ninyo Kamuti. Kamuti din. Ngayon ba may pasok kayo? na may wala may klase? Na, Meron. nagtapos namin. Natapos na. Ano ang bag mo sa school? Sa imong bag gamit. Nakibag? Na, Sa may bag mo. kanang kuan. Kanang bag lagi. Asa man imong bag? Katong pras pa na eskwela. Okay. May notebook ka? Oh, Pila? gamay ra. Gamay lang. Ballpen? Gamay ra. Gamay lang din. Isa ra. Isa lang. Paano pag naubos yung papel? Pag mahurot ang papel, Wala na. Wala na. Oh, Ballpen, ganun din. isa, gamay na lang ang kuan. konti na. Konti na lang. Okay. Katutubo kayo ano? Anong tribo ninyo? Sa inyo tribo. Manubo? Manubo. Okay. Manubo kayo. Okay. Yung bukod dito sa isang kapatid mo, mayroon pang mas maliit. Ilan daw sila magkapatid? 4. Nasaan yung Asang duha. Yung isa na... Dito ra sa nag-uban sa akong mama. Gamay pa. Oh, Pila edad nun? murag 3 pa. 3. 5 ang isa. Mga kababayan, yung bahay nila, hindi ko ma-imagine kapag kagabi na matutulog sila dito na ganito napakalamig yung mga bata, oh. Lamig, pugnaw. And mamaya bibigyan namin kayo ng mga jacket na kung ano yung mayroon po dun sa package para mabigyan po natin sila. Yung paligid talaga mga kababayan, bahay po nila mga kababayan talaga. Kasi yung paligid, pag nakita mo dito sa paligid, halos zero visibility na kasi sobrang malamig. Tapos ngayon, umuulan pa, mahirap. Kaya di ko ma-imagine yung ibang tao, yung mga ibang katutubo na nakatira po dito, na kapag ka ganitong panahon na maulan, tapos yung mga bahay, ang dami. Hindi, alam nyo, hindi lang ito, yung mga ganito yung bahay, may kahoy, may mas worse pa dito, na nakikita namin dito, at medyo marami po sila dito sa sitio na ito. Pasok lang ulit tayo at malamig talaga. Tingnan nyo yung aso kapag naiinitan siya. Gusto niya magpainit. Hinuhukay niya yung lupa para siguro hindi siya mainitan. Okay. Wala rin silang maayos na lagayan ng kanilang damit. Katulad yan, nakalagay lang dito. Kung may kukunin silang damit, kukunin nila ng ganyan. Nakasampit na ganito. Sa mga sako, dyan nila nilalagay ang damit. So, parang bahala na, no? Kasi nga siguro sa kahirapan ng buhay nila at alam nyo, hindi naman natin minsan masisisi yung mga katutubo dahil yun yung nakagis na nila. So, hindi sila sanay sa maraming damit, hindi sila sanay sa mga bago palagi ang damit. Kung ano lang po yung available na mayroon sila, yun ang isusuot po nila. Kaya minsan, nakikita natin sila na ganyan ang kanilang pananamit dahil yun po ay ganun sila at hindi po dapat ikahiya or hindi dapat datin sila pintasan kasi hindi natin nararanasan yung nararanasan nila. Ano po? Kaya mahalin po lagi natin ang mga katutubo kasi silang lahat, mga katulad nitong mga ito, may mga pangarap din po sila sa buhay. Nagkataon lang na mas ahead tayo sa kanila. Kaya po, nararanasan nila yung ganito. Paano kayo natutulog dito? Anong sapin nyo sa higaan? Dire. Dito, ito. Pero basa na po yung mga kabayan kasi
Yung ano nila, may yero naman, pero yung paligid nila, puro trapal. Yun ba yung banig nyo? Oh. Ito? Kaning kuan banig dire mi na natulog. Wala kayong unan. Wala mo yung lan? Wala. Wala. So, lahat kayo, pag natulog kayo ng mag-anak nyo dito, wala po silang unan. Wala rin kayong kumot. Wala yung habol? Na. Ano sa Dito habol? na sa ako. Wala. Gidala nila sa labo. Okay. Sila mama mo, pag tutulog dito, wala rin kumot. Na. Meron naman. Kahit paano, mayroon naman tayo nakikita ganito. Okay, nasan yung mga kaldero ninyo? Wala. Nagdala sa akong mama. Okay. Dinala ng iyong mama. Kasi nasa sa bundok po, nag-camping sila. At doon sila kakain. No po? Siyempre, pag yung mga magulang nyo nagbundok, sila po yung naiiwan dito. Mostly po kasi, itong mga katutubo, pag pupunta sila ng bundok, lalo pag malalayo at manguha sila ng abaka, doon na natutulog yung mga magulang nila. Kasi maghahagot sila. Tapos dadali na lang dito yung abaka, yung parang fiber na siya. Tapos yun po yung pinagkakakitaan ng mga magulang nila. Pila ang kita ng magulang mo sa pag-abaka? Pero kita sa imong mamagpapa. O sayra is kinintos ra. Ginos. 500. Okay. Paano na pagkakasa ni Papa yung 500? Saan no pag-igo ang kwarta nga 500? Magkuag bugas. Bukas? Okay. Sige. Pero inyo yung 500 pesos. Ilang araw nilang tinrabaho. Magkano lang yung kilo ng abaka para kumita ng 500 sa bundok. Tapos ang lamig pa po ng panahon. Malamig sa bundok. Yung bigas, sa isang linggo, nakakakain ba kayo ng bigas o palaging kamote? Usayra kamote o usayra bugas. Minsan lang daw ang bigas. Okay, minsan lang din ang bigas. Okay, ito, tahimik lang si Bunso. Okay, ikaw gusto mo ring maging maestra? Gusto? Okay. Pag kayo nandito, nababasa kayo ng ulan. Oh. Anong ginagawa niyo pag nababasa kayo dito ng ulan? Saan di buhato ninyo pag nabasa ng mga lirik ulan? Mag-ilis namin. Saan kayo pupunta? Dito si Tio Dorian. Mag-bihis na daw sila tapos pupunta daw sa Dorian. Okay. Ano yung pangarap mo para sa bahay niyo? Kasi pangandoy ni mo ning inyong balay unsay mga gusto. Gusto namo nga kuan ang akong mga ang mga balay. Gusto namo nga nindot ang among balay. Nindot ang inyong balay? Oh. Okay. Bukod doon, ano pa yung pangarap mo? Okay. Unsa daw imong mga pangandoy pagayod sa kinabuhi? Gusto namo jud nga may mo jud ming maestro. Gusto niya magiging maestra. Gusto daw po niya talagang magiging maestra. Okay. Siyempre, bago mo magawa yun, mag-aaral kang mabuti. No? Kahit mahirap pumasok sa school, kahit walang baon, mag-aaral ka. Maningkamot daw eskwela. Bahalag walay makaon, walay balon sa eskwelahan para makahuman. No? Oh. Ako kung wa jud mi mama. Usay mi wa jud mi pamaw mag-eskwela jud mi kung wa jud mi pamaw. Kung wa jud mi panyud to bike ra jud mi mag-eskwela. Tungod sa jud mi nga maestra ug maestro. So, yung pagsasalita nyo, mostly talaga katutubo. Ang inyo daw pansulti dire lumad gyud daw. Yung Bisaya, nakakaintindi ka naman. Sabot ka Bisaya. Oh, kasabot. Okay, sige. Kaya lang, wala po yung mga magulang nila. So, mamaya, bibigyan ko, umuulan na. Katulad po ngayon, umuulan. So, kaya malakas ang hangin, malamig dito sa loob. Iniisip ko kasi, pagka nandito yung mga magulang mo at dito kayo matutulog, paano kayo? Okay.
siguro pansamantala, trapal, no? Malayo po kasi itong mga kababayan sa pamilyahan, talagang nasa sa bundok. Wala rin kasi ditong puno ng kawayan sa lugar nila. Kaya mapapansin nyo, kung ano yung available na mayroon sila, madali nilang maididingding, ginagamit nila. Yung kahoy naman, kung wala naman talagang panggabas, hindi rin sila makakakuha. Pag walang pambili, hindi rin makakabili ng mga, amakan, no? Yung yero, kaya lang sila magkakaroon yan. Alam nyo, yung iba minsan inuutang pa nila, o kaya ilang araw, ilang linggo, ilang buwan silang magtatrabaho sa pagkuha ng abaka bago sila makabili ng sin. Kasi ang isang sin medyo mahal din. Yung 20 pesos nga, hirap sila nakitain po yun. So pansamantala, kaya ganito ang bahay po nila. Pero minsan hindi na nga ito pansamantala. Minsan lifetime na nila na ganito ang bahay po nila. Ang gagawin na lang natin siguro pagbalik, meron pa kami pupuntahan po na pagbalik dito, pwede tayo magdala ng trapal. Mapaltan lang yung kanilang dingding, no? Para hindi po sila gaanong nababasa, no? Kasi sobrang layo po talaga nito. Mula Davao City, naglakbay po kami dito ng halos 4 na oras pa, no? Madilim pa lang umalis na kami sa Davao. Ngayon nakarating po kami dito ng alas 12 na, no? Mahirap. Kaya yung mga bahay po dito makikita nyo talaga, mostly ganito po yung itsura. Okay. Ngayon ba may pera kayo? Karon ba daw na daw kay Sapi, kwarta? Wala. Wala. Kailan lang kayo nagkakapera? Bukod doon sa pag-aabakan ng nanay. Kanus daw mo makakwarta kung lahi pa daw tong manguha og abaka imuhang mama. Unsa pa daw inyong pangwartahan? Wala. Wala. Kamo tirang among pagkaon kung wa jud may pang o kwarta. Okay, kamuti na lang talaga yung pagkain nila. Wala daw pera. Okay. Siguro okay naman kung bibigyan natin ko ng pera. Kahit paano makakatulong sa'yo. Tapos mamaya, dadalan ko kayo ng mga damit. May mga damit tayo dyan madami para magkaroon kayo ng damit. Sanina ba? No? Saan daw mo sanina ni Sir Paul? Oh. Ha? Okay. Yan na po kayo mga kabayan sa yung mga narinig nyo na sound kasi umuulan po ngayon kaya maingay yung paligid, yung yero. Okay. Bigyan kitang pera. Tagaan daw kong kwarta. Oo. Sir Paul. Ha? Para may pera ka, pambaon yung magkapatid. No? Oh. Ito muna yung maibibigay natin kasi wala yung magulang nila. Mahirap naman bigyan natin sila ng malaking pera. Baka hindi nila mapangalagaan or what. Mga bata pa po ito. Para may pambaon kayong dalawa. Ha? Okay. Ikaw magtago nito. Ha? 3,000. Itago mo. Oh. Ha? Ang baon. Salamat. Pasalamat jud mi nga nagatagad jud mig kuan sa jud mig kwarta. Papasalamat daw po sila na bigyan natin siya ng pera. Okay? Ingatan mo yan ha. Oh. Tapos huwag ka muna mag-aasawa ha. Oh. May nanliligaw na ba sa'yo? Nga na ba daw nang uyab sa inyo, ha? Wala. Wala. Okay. Minsan kasi sa edad ninyo, bata pa lang nag-aasawa na. Uban daw sa inyo sa tribo, sayo daw ninyo, bata pa daw. Huwag ka muna magminyo Oh. Okay. So, sige po mga kababayan, no? Hindi muna namin talaga sila ng ganito. Ayan, ang laglag na. Kasi ito ay unang pagpunta pa lang namin sa kanila. And yun nga, sabi ko kanina, balik namin, mabibigyan natin sila ng mga kailangan po nila. Okay? Kasi yung talagang destinasyon namin ngayon pagpunta dito para maibigay po yung mga package na dala-dala po namin. Sige po mga kababayan, marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.